Sinimulan nyo, tapusin nyo. Mas maganda rin po sa presidente kung ang dating niya ay, dahil sa akin, nagkautang na loob ka pa. Ayun. Tama na naman. Tama? Sinabi ko na wag ituloy, ha? Sa tatay at saka sa anak. Kumbaga, ceasefire muna tayo. Lamig-lamig muna tayo dito. Diba? Kasi ako dito, ayokong mangyari yan. So lumalabas nga, kung iisipin natin itong binabanggit nga ni Ma'am na Zarzuela, baka nga ganun po ang takbo dito. Sino ba nagsimula nito? Kayo nagsimula nito Diba? Committee on Accountability, kayo nagsimula Imagine, impeaching the Vice President. Talaga bang yun o napagtanto nila na wala silang boto sa Senado? At huwag mong kakalimutan na si VP Sara, kahit bumababa ang kanyang trust ratings o performance ratings, mataas pa rin yan. Well, I have to agree with that. Alright? Totoo yan, baby. Totoo yan. Sino ba nagsimula nito? Kayo nagsimula nito Committee on Accountability, kayo nagsimula Sa akin lang sa mga congressman ngayon, kaila Congressman Joel Chua, lalo na po ang kanyang pinamumuno ang komite ay Committee on Good Government and Public Accountability. So tayo naman trabaho lang. With respect sa impeachment, wala naman po akong alam pa doon. So, hindi ko po alam. Wala po akong idea sa impeachment. Basta tayo, ginagawa lang po natin yung trabaho. Bakit ho ba ang impeachment process ay nasa ilalim po ng Article 11? Accountability of Public Officers. Ito po specific na naandoon sa artikulo ng pagpapanagot sa mga opisyal ng bayan. So, ang akin po lamang dito, sa lahat po ngayon, mga nagsasabi, pati sa kanilang SecGen, na sinasabi na ngayon, ang amin na lamang remaining session days ay 8 na lang. Ang binabanggit po dito, 10 days lang, di ba? Upon receipt ng tanggapan po ng speaker. Yan po mga usapin na mga numerong yan ay pawang ministerial lamang basically. Hindi nangangahulugan na uubusin mo yung 10 days. Diba? Maaring pagsumite sa speaker's office, agad niya nang isasabihin sa Committee on Rules, i-calendar nyo na yan. Within 3 days, session days. Para na ma-refer sa Committee on Justice. Purely ministerial. Wala ka pang desisyon na gagawin dyan. Yung pong form and substance niyan, hindi sa kanila yan. But basically po ngayon, sa mga nagsasabi po, na kesyo apot sa oras, kesyo mag-e-eleksyon, kesyo ganire, kesyo ganoon, sino ba nagsimula nito? Sino ba nagsimula nito? Kayo nagsimula nito Diba? Committee on Accountability, kayo nagsimula lumabas yung bagamat ito po, sigurado ako ang depensa dito, yung pinagbabasihan yung committee report na yan, hindi pa final yan, tama? Committee, COA pa lang yan Yaan pa lamang ay memorandum na sinasabi na meron kang dapat ipaliwanag. Binibigyan pa ng sapat na panahon ang tanggapan ng Vice Presidente na magpaliwanag. At yan po ay hindi pa nga umaabot sa deadline. So pagkatapos niyan, papanig pa yan sa Commission and then Supreme Court. Yan po ang depensa dyan. Yaang inyong sinasabi na yan, na COA report na yan, memorandum na yan, hindi pa yan final. Correct. Tama po, hindi pa yan final. Paano nga naman daw kapag nag-impeachment ka at yan ang pagbabasihan mo? Hindi pa nga final. Paano pag sinabi ng Supreme Court na tama dito Do sa not ask due process. Diba? Pero sa kabilang banda, may lumabas nga kasi na mga Mary Grace Piatos. May mga lumabas sa mga tempura. Kokoy Villamin. May lumabas po mga kapatid na mga impormasyon na wala doon. Practically po, hindi nakalatag doon sa memorandum ng COA. So binigyan nyo ng susi itong mga grupong ito na maghain ng impeachment complaint, di ba? So ibig sabihin, kayo ang nagbukas ng daan, kayo ang nagbukas ng pinto para maghain ng impeachment ang mamamayan. So kayo nagsimula nito. Sinimulan nyo, tapusin nyo. Ganun kasi Congressman Paduano. Hindi pa tayo tapos. Ay, hindi ka pa Congressman tapos. ako. Dahil meron naman tayo mga... Break lang po kami. Medyo hold lang ng konti. BRB kumbaga. Okay. Be right back tayo. Pero mukha po naman, pwede mo naman sadyain yun para pumutok ang balita na pinipigil ko sila. Kasi nga naman, para nang sa ganon, total naman hindi ito pwedeng umusad, mas maganda na may utang na loob sila sa akin.
Mabubudulin. Oh. Ma. Okay. Yan ang mga Okay. Pilipino. Talaga bang kung ikaw Pangulo ng Pilipinas, sinasabi mo na dapat iginagalang natin ang proseso at ang Kongreso sa kanilang kapangyarihan, ikaw ba mismo magmemensahe sa mga kongresista na itigil nyo yan? Yang binabalak yung impeachment na iyan. Imagine, impeaching the Vice President. Talaga bang yon o napagtanto nila na wala silang boto sa Senado? Ano po, na magtatagumpay ang impeachment kapag mayroong suporta ang presidente. Kung pag-uusapan po natin ay Kamara de Representante, ang kailangan lang naman po sa Kamara ay 1/3 ng boto. Pwede nga silang dumiretso eh. Hindi na ho idaan sa hearing by mere resolution. Opo, maaari na ho itong pagpirmahan na lamang ng mga miyembro na 105 lamang ang bilang. Pwede na pong agad na dumiretso sa Senado at maihain po yung articles of impeachment. Impeach na kumbaga ang opisyal sa botong 105 lamang. Pero sa Senado, kailangan mo ng 2/3 vote, 16 votes para po sa conviction. Mukhang mahihirapan sila. Yan ang realidad. Pero kung ikaw yung presidente o ikaw mismo yung leadership sa Kamara de Representante, mag-iisip ka, tutuloy ba natin to kung wala naman tayo boto sa House? At higit sa lahat po, yung panahon na binabanggit ni Congressman Joel Chua. Bakit ika ninyo? Kasi nga po, ngayon po magbe-break sila sa December 18. Magbabalik po sila mga kapatid, Enero at 13. Hanggang Pebrero 7 na lang. Pagkatapos niyan, kampanya na. Ang balik nila, mga kapatid, June 2 na. Tapos na ang halalan. Okay. Ang sinasabi po dito, wala na pong oras para po sa usapin na ito dahil ang lahat ay magiging abala na sa halalan. So kung nangyari po yung statement ni VP ni Pangulong Marcos Jr. noong November 25, yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. And then November 29, araw ng Friday po, nag-iba ho ang ihip ng hangin, nag-iba ang tunog niya. Oo. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Baka po may nangyari in between. Kagaya po ng sinasabi din po ng dumating yung leadership po ng House at saka ng Senado doon sa BICAM nila noong November 28, mukha pong may mga nangyaring pagpupulong at sinabi daw mismo na ng liderato ng Senado na wala tayong oras dyan, gahol tayo sa oras. Di ba mas maganda rin po sa presidente kung ang dating niya ay, dahil sa akin, Nagkautang na loob ka pa. ayun. Tama na naman. Tama? O sinabi ko na wag ituloy, ha? Sa tatay at saka sa anak. Kumbaga, ceasefire muna tayo. Lamig-lamig muna tayo dito. Di ba? Kasi ako dito, ayokong mangyari yan. So lumalabas nga, kung iisipin natin itong binabanggit nga ni Ma'am na Sarsuela, baka nga ganun po ang takbo dito. Kasi di ba, kailangan mo pang magsabi na nagmensahe ako sa kanila para wag nilang ituloy. Doon na lang po muna mag-iisip ka kaagad eh. Di ba? Kasi may resibo ka na nakikialam ka sa kamera, di ba? Pero mukha po naman, pwede mo naman sadyain yun para pumutok ang balita na pinipigil ko sila. Kasi nga naman, para nang sa ganon, total naman hindi ito pwedeng umusad, mas maganda na, may utang na loob sila sa akin. Tapos ng halalan, ba na ang ihip ng hangin doon? Kasi pag-uusapan doon, 2028 na. Yun na nga. At wag mo kakalimutan na si VP Sara, kahit bumababa ang kanyang trust ratings o performance ratings, mataas pa rin yan. Well, I have to agree with that. Alright? Totoo yan, baby. Totoo Sige. yan. Oo. Na baka naman po mag-iba din po ang ihip ng hangin. Alam nyo ng mga Pilipino, sabi nga nung isa kong kaibigan na matagal na sa politika, ang mga Pilipino kasi, kita mo, unang-una, malilimutin. Pangalawa, mapapatawarin. Pangatlo, madaling umindayog sa ihip ng hangin. Mabubudulin. Ma. Okay. Yan ang mga
Okay. Pilipino.